Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito po na naman ang inyong kapatid at kaibigan na si Lolo Ben. At ngayong araw na ito, tanghaling tapat ngayon dito. At mamaya, papunta ako sa shopping mall doon sa Glendale. At titignan natin, pasyal tayo doon. At maghanap tayo ng makakainan. Malapit lang naman dito yung McDonald's. Pero gusto ko pumunta sa shopping mall kasi minsan pumunta ako doon, meron sana akong bibilin pero hindi na ako natuloy bumili dahil sobra-sobra na kasi yung collection ko. So anyway, ang kwento natin ngayon ay tungkol dito sa nabasa ko sa Philippine Inquirer. May kaibigan kasi akong columnist. Ito si Mr. Peter Wallace. Si Mr. Peter Wallace ay isang Australian na nakapangasawa ng Pilipina sa Pilipinas at nagtayo ng negosyo niya at doon siya narirahan. Sa palagay ko late 80s na siya kasi na-meet ko siya nung ako'y active military service at tinibitahan niya ako sa bahay niya sa Laguna at maganda yung bahay niya doon at nag-overnight kami doon at ang trabaho po niya ay nagsusulat, columnist siya sa Philippine Daily Inquirer. Ang pangalan niya ay si Mr. Peter Wallace. Kaya kung meron kayong access sa inquirer.net, pwede nyong puntahan yung mga column niya. At doon, meron siyang sinulat tungkol sa buhay ng mga senior citizens, lalong-lalo na sa mga ibang bansa. At nabanggit niya na yun ang number one problem dito sa Amerika. Dahil yung pension or SS pension na tinatanggap nila rito ay halos hindi kakasya sa renta sa bahay, pagkain at saka utilities. Kaya nga marami ang mga homeless dito na matatanda. Kahit sabihin mong dati silang retired government employees o retired nag-serve sa US Armed Forces, yung pension nila ay hindi sapat sa kanilang pangangailangan, lalong-lalo na sa housing. Kaya yung nga ang problema rito sa Amerika, yung homeless people. Pero nagtayo sila ng mga buildings, kwarto, pero pwede kang tumira doon libre ng 6 na buwan at pagkatapos dyan palalayasin ka na. Ang ano doon, ang magagawa mo sa 6 na buwan ay dapat makahanap ka ng trabaho. Pwede ka maging janitor o taga-serve sa mga restaurant, tagalinis or whatsoever. Kahit pa paano meron kang additional income. Pero itong kwento ni Mr. Peter Wallace, isang homeless na Amerikano, nag-decide siya na pumunta sa Pilipinas kasi tumatanggap lang siya ng $700 sa isang buwan na yun na nga, pensyon. So sabi niya yung $700 aabot ng 40,000 yan pesos. So ang ginawa niya, palagay ko siya ay nanonood sa mga YouTube channel tungkol sa buhay ng mga matatanda o mga retirees na Amerikano na nasa Pilipinas. Kasi marami ngayon sa YouTube, meron silang YouTube channel na sinasabi nila yung buhay nila doon. Minimal lang yung pera nila, pero karamihan dito ay yung may mga savings. Pumunta sa Pilipinas,
Pero itong kwento ni Mr. Peter Wallace, $700. So, ang ginawa niya, pumunta siya sa isang malayong lugar sa Cebu, isang ordinaryong munisipyo or ordinaryong bayan, at naghanap siya ng marerentahan na bahay. Nakarenta siya ng apartment. Yung apartment na yun, 2 kwarto, 3,500. Okay? So, sobra pa yung 40,000 na pension niya. Tapos, ang kinakain niya, puro fresh vegetables, fresh seafoods, at saka sawa na murang-mura na bigas. Kahit sabihin mong 60 pesos per kilo ang bigas, pero magkano yung 60 pesos na isang kilo? Parang $1 lang. Eh dito, ang bigas dito, $5 sa 900 grams. Kalahin mo yan, 900 grams, wala pang isang kilo, $5. $5 times 60, 300. Yes. 300. Sa Pilipinas, 60 pesos lang. So, after few months, yung retiree na yon naging healthy. Hindi na naghanap ng droga, wala siyang bisyo, hindi na siya umiinom. At ang maganda dyan is nagkaroon siya maraming kaibigan doon sa paligid niya, sa kapitbahay niya, hanggang natuto siya na mag-Cebuano. Eh ngayon, maganda na ngayon ang buhay niya. At peace siya, kahit sabihin mong 70 years old siya, naging healthy siya, naging na rin siya, maayos ang pagkain niya, maayos ang tirahan niya, at saka nagkaroon siya ng maraming kaibigan. So, nagkaroon siya ng magandang mental health, mental wellness. Pagkatapos, physically, maayos yung katawan niya dahil sa preskong kinakain. So, alam niyo, magandang lesson ito. Kasi marami tayong mga Pilipino pa rin dito. Sa Amerika, alam ko, tago ng tago pa rin sila rito. TNT sila. Wala pa rin silang papeles na kung ano-ano na lang ang trabaho nila rito. Under the table, kung minsan janitor, kung minsan meron ka pa kang nakikitang nagtitikin ng mga basura. Kasi ang ginagawa nila, yung mga plastic na mga bote ng soft drinks o tubig, ibinebenta ito per kilo o per pounds. Kahit pa paano, meron silang additional na pinagkakakitaan. Alam ko marami pa rin yung mga Pilipino, lalo na yung mga tatanda na kakaunti ang pensyon. Dapat bumalik na sila sa Pilipinas. Kahit sabihin mong matraffic sa Pilipinas, mahal ang bilihin, pero pag pumunta ka sa probinsya, patok ka doon, para ka nanalo ng loto. Lalong-lalo na kung yung probinsya na yon nandun pa yung mga relatives niyo, ay talagang alagaan kayo ng mga inyong mga relatives. For example, taga Ilocos ka, taga Mindanao ka, taga Palawan ka, kalahin mo, fresh air sa probinsya, fresh vegetables, fresh sa pagkain. Kung minsan, pwede ka pang bigyan ng libreng pagkain Ang tawag namin sa Ilocano yan padigo. Dadalhan ka na lang ng pagkain, luto na, pati pagkain. Walang utang na loob yan Basta ang gusto lang ng tao is magipagkaibigan. So ganun po. Alam niyo, meron akong pamangkin sa Pilipinas at hindi ko alam kung paano ang nangyari. Pero inalagaan niya ang isang ex-serviceman. Matanda na siya, 60s na siya nung pumunta sa Pilipinas. Pinatira niya doon sa barangay namin sa Lawag, sa barangay Kasili. Nagkataon naman na itong pamangkin ko na ito,
taga roon din. Alam nyo, inalagaan niya itong veterano na ito, at nagpatayo siya ng 2-story house doon. Lately ko lang nalaman na isa siyang mason, pero namatay na siya. Matagal nang namatay ito before pandemic pa, kaya mga 7 or 6 years ago. So alam mo ang ginawa nung ex retired na serviceman na naglagi doon sa barangay namin sa Lawag, pinamana na niya yung bahay. Kalahin mo yan? Kaya ngayon yung pamangkin ko doon na nakatira, 2-story, pero yung mga ala-ala nung ex-serviceman na yon nandun pa rin. Makikita mo pa rin yung mga pictures niya doon. At meron siya mga anak dito sa Amerika. Ang ginawa ng pamangkin ko, kahit anong buhay pa, continuous yung communication sa mga anak niya rito sa Amerika. Kaya alam ng mga anak na yung tatay nila being taken care of properly. Hindi inaabusado, maayos. Hindi ko lang alam kung magkano ang tinatanggap niya pension noon. Pero sa palagay ko, medyo malaki din kasi nakapagpatayo siya ng 2-story house na sementado. Kalahin mo yon. So, idalagaan ng pamangkin ko hanggang namatay siya. At ipinaalam din nung pamangkin ko na yung updates nung nangyayari sa tatay nila at pati yung pagkamatay. Hindi ko lang alam kung nakadating sila doon sa barangay namin nung yung inalagaan ng pamangkin ko namatay. So palagay ko binigay na rin yung bahay sa pamangkin ko So ngayon nagkataon naman yung pamangkin ko, siya na ngayon ang barangay captain doon sa barangay na yon, sa barangay Kasili, Lawag City. So magandang kwento itong nasabi ko sa inyo dahil kung meron lang paraan para itong mga homeless dito napadala sa Pilipinas at doon na lang tumira, diba? Good for the economy. Kalahin mo kahit $700 kahit papaano papasok pa rin sa economy ng Pilipinas kasi doon niya gagastusin. At siyempre pag mga ganyang age na rin, hindi na manluloko yan, diba? Kung mayroon siya magiging girlfriend na magiging caregiver, di mas mabuti pa. Mabibigyan pa niya ng sweldo at kabuhayan yung mag-aalaga sa kanya. So hindi ko alam kung anong magandang conclusion natin dito. Dapat ba magkaroon tayo ng isang agency sa Pilipinas na maghanap ng mga ganitong homeless dito sa Pilipinas para dalhin natin sa Pilipinas? Dito sa Amerika? Baka naman pwede, Kaunting imagination lang yan, kaunting sistema lang, madali lang naman yan di ba? Kausapin lang ng maayos mga tao, i-offer natin yung magandang pamumuhay sa Pilipinas at i-invite natin sila. Siyempre, i-inform natin yung mga relatives bago tayo magdala ng tao or mga homeless sa Pilipinas. Alamin muna natin ang background nila. Baka naman ayaw ng pamilya, pero maganda na yun nag-o-offer ka na ng hospitality sa mga taong ganito, di ba? So hindi ko lang alam kung merong maisip ng mga non-government organization, mga NGOs or yung gobyerno. Baka magandang opportunity ito na gumawa tayo ng isang non-government organization na maghanap ng ganitong mga tao dito sa Amerika at unti-unti nating dadalhin sa Pilipinas para magbigay ng kaunting economy or income ng ating bansa. So yun lang po ang aking message at kwento ngayong araw na ito. Thank you sa mga nag-subscribe sa aking channel, lalong-lalo na yung mga bago kasi napansin ko
nadagdagan na. More than 400 na subscribers na tayo. Salamat po. At ako yung nagpapasalamat at lalong-lalo na may mga araw-araw na gustong manood at makinig sa aking mga episodes dito sa YouTube channel. Shout out kay Ate Violeta ng Japan at saka mga ibang subscribers dyan. Salamat po sa pagtangkilik. So yun lang po ang ating kwento ngayong araw na ito. Salamat po at magandang araw sa inyong lahat. Bye!